Madam Witness, sabi niyo nga unusual na makapag-withdraw ng 37.5 million pesos in cash sa isang araw at karaniwan ay 10 million pesos. So, halos isang kaapat lang nung halagang yun. Payag ba kayo mga kaibigan dito sa ginagawa ng mga dilawan, itong mga pinklawan na ito? Siyempre lalong-lalo na itong mga miyembro po ng prosecution team, no? Laban kay VP Sara Duterte na mag-imbento ng mga salita, mga definition of terms na hindi naman po nakalagay sa mga protocol ng mga bangko. Ating narinig at napakinggan, ilang beses nilang binanggit ang katagang unusual activity. Ano nga ba ang unusual activity? Nais nilang iparating sa taong bayan na ang withdrawal ni VP Sara Duterte na nagkakahalaga ng 125 million pesos ay isang maituturing na unusual activity. Ito ba ay illegal? Ito ba ay naaayon sa patakaran o protocol ng bangko? So ito po, pakinggan natin mga kaibigan. Ano po yung naisip ninyo nung winidraw nila yung ganyang kalaking halaga? Wala naman po, wala naman. At sinabi po ba nila sa inyo kung para saan yung 37.5 million pesos in cash na No, iyon? Your Honor. Hindi rin. Okay. Nung 2023, 112.5 million pesos po ang nirelease ng inyong branch sa Department of Education na pinamunuan noon ni Vice Presidente. At binanggit nyo po kanina, dalawang bag each time. Each of those 3 times ang ginamit. Naaalala nyo po ba kung ganong kalaki yung mga bag na yon? Hindi po. Parang dalawang bags pero I'm not sure. At bilang branch manager po, paano nyo sinigurado na aprobado ni Vice President Sara na secretary noon? Paano nyo siniguradong aprobado niya yung mga transaksyong iyon na ganung halaga at in cash sa bawat araw 3 beses? As approved ni BP Sara po Yes, ang paano nyo transactions. sinigurado iyon? Dumaan po kasi yan sa DBM. Kasi DBM, approve ng DBM po yan. Na-release po ang pondo ni BTR. Mayroon po yung advice and firmado po ng mga authorized signatories ng DepEd. Okay. So dumaan sa DBM hanggang makarating po sa inyo yung mga cheque, ganung halaga in cash, ini-encash nga po, and then inilalabas sa branch nyo sa tigalawang bag. Pero nananatili yung impression nyo na unusual yung ganyang kahalaking halaga na 37.5 million pesos at in cash, hindi po in checks. Unusual yung 37.5 po. So nananatiling para sa inyo, unusual yung halagang 37.5 million pesos dahil halos times 4 nung usual na sinabi nyong 10 million pesos at most. Yes, ma'am. Alright, salamat po Madam Witness. Salamat. Sa ikasampung araw kasi ng impeachment day, yan, ng impeachment trial mga kaibigan, ay narinig natin ang salitang unusual activity. Ito po ay may kaugnayan sa withdrawal po no ng Office of the Vice President. Ang halaga po ay 125 million pesos at ito po ay winidraw in cold cash, no? Cash po nilang winidraw ang halagang 125 million. At ayon po sa branch manager po ng Land Bank of the Philippines, ito po ay hindi pangkaraniwan. Kaya nga po ginamit ang salitang unusual activity. Okay? So ito po ang sinabi ng branch manager ng bangko. Intindihin po ninyo at unawaing mabuti ano po yung pinaghuhugutan po niya ng katagang unusual activity. Okay? So pakinggan po ninyo. Huwag na natin pag-usapan yung unusual. Either kaduda-duda lang or covered. Yes, sir. Thank you. At ito na nga mga kaibigan, ayon po kay Senator Judge Panfilo-Ping Lacson, dalawa lamang no ang salita o ang protocol o ang definition of term
na matatagpuan sa Anti-Money Laundering Council. Ayan. Ito po ay ang covered transaction at ang suspicious activity. Okay? Dalawa lamang. Covered transaction, suspicious activity. Okay? So malinaw po mga kaibigan na sa covered transaction, wala pong irregularity dito. Wala pong illegal sa covered transaction. At ang ginawa pong withdrawal ng Office of the Vice President ay nasa kategorya po ng covered transaction. Ano po ang ibig sabihin ng covered transaction? Okay? Ang Department of Education po ay bahagi ng ating gobyerno. Isa po itong opisina ng gobyerno. At ang bawat opisina po ng gobyerno ay mayroong nakalaang pondo mula sa National Treasury. Ang nag-budget po dito ay ang Department of Budget and Management. At sa National Treasury po, doon kukunin ang pondo ng mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Department of Education. And then, nang magpunta po ang payee ng confidential fund amounting to 125 million pesos sa bangko po, sa Land Bank, ay mayroon pong advice from the Office of the Vice President na mayroong pupunta doon na isang empleyado na magwi-withdraw ng 125 million. Okay? So, meron pong advice from the Office of the Vice President na mayroong withdrawing pera. Okay? At binigyan po ang OBP ng 1 hanggang 2 araw na palugit para suriin, tingnan mabuti, i-assess po nilang mabuti kung mayroong sapat na pondo ang bangko. Okay? And then, na-confirm nila na mayroong pondo, nakuha na po yung pondo, at available na, pwede nang pick upin, pwede nang kunin, pwede nang i-withdraw. So, nagpunta po doon ng isang payee, no? Ng Office of the Vice President. Okay? Doon po sa cheque na ipinresenta po mismo ng payee, nandoon po yung petsa. Okay? May petsa po. Tama po yung petsa. Nandoon din po ang pangalan ng payee. Nandoon po yung pangalan ng payee. Nandoon po yung halaga ng withdrawin. At meron pong pirma ang cheque. Ibig sabihin, ang pumirma po ng cheque, ito po yung nag-i-issue ng pera. Okay? Ito po yung nag-i-issue ng pera doon sa payee. Okay? So, merong advice, kompleto ang detalye. Okay? Ibig sabihin, mayroong withdrawin, mayroong signatory doon sa cheque, may pumirma na pwede nang i-release. And then, nandun po yung pangalan ng payee, nandun po yung halaga. So, kompleto po ang detalye ng cheque. And then, nagpunta po yung payee sa bangko. Mayroong verifier. Binerify po ng verifier yung detalye ng magwi-withdraw o payee. Okay? And ito po, base sa kanilang verification, nalaman nila na talagang legit, no? At itong si Acosta ay authorized na mag-withdraw dahil siya po yung payee, no? Authorized mag-withdraw dahil siya po mismo yung payee nung cheque. Okay? So, malinaw din po doon na yung pera ay funded po ng gobyerno. Okay? Funded po ng gobyerno. And manggagaling ang pondo sa National Treasury. And then merong signature yung cheque. Kung sino man po yung nag-issue ng cheque na yun, ay meron po siyang pirma. Therefore, ayan, wala pong illegal doon sa transaction na withdrawal. Okay? Kaya po ito tinawag na covered transaction. Okay? So yun lamang po yun. Covered transaction. Okay? Ganito po yun. Ilagay natin yung ating sarili sa isang pribadong individual. Ako po, for example, nag-open po ako ng checking account sa isang bangko. Okay? Let's say, Banco de Oro. Okay? Ano po yung mga dokumento na hiningi sa akin ng bangko? Tinanong ako kung ano ang trabaho ko. Tinanong ako magkano ang aking sinasahod buwan-buwan. Magkano yung aking mga liabilities o mga utang na kailangang bayaran. Meron ba akong loan sa bangko? Magkano ba yung natitira sa aking salary?
bukod sa aking salary, saan pa ako kumukuha ng pondo o ng pera? Okay? Sinasabi ko, I'm also a vlogger, I'm also a professor, I'm a book author, meron akong negosyo. Lahat po yun, i-declare ko sa Bangko de Oro. Ipapakita ko yung dokumento na ito po yung pinagkakakitahan ko. Ito po yung negosyo ko. So, meron akong ipipresentang mga dokumento. Either BIR, either Department of Trade and Industry Certificate, DTI Certificate, or Business Certificate, and whatsoever documents na pwede kong i-prove na ito po yung negosyo ko. Okay? So, kailangan pong ma-establish muna ng bangko kung saan ako kumukuha ng pera. And then from there, makikita po dun sa trend ng deposit. No, makikita po dun sa trend ng deposit. Ito yung pumapasok sa akin, sa bank account ko. And then, kapag nag-withdraw ako ng halaga na kagaya rin po ng mga ipinapasok ko, wala pong magiging tanong or question. Because that is a regular amount of money na ipinapasok ko sa aking bangko. And then what if nag-withdraw ako ng malaki? Let's say 1 million pesos. So ang gagawin ko po, tatawag muna ako sa bangko. Bibigyan ko sila ng notice or advice. Magwi-withdraw po ako ng malaki. So, titingnan po muna ng bangko kung merong sapat na pondo at saka sasabihin, meron pong pondo. Pwede po kayong pumunta dito personally to get the cash. So, ganun po, no? Pasintabi po doon sa mga wala pong bank account, no? Hindi po kasi ninyo alam ito kung wala po kayong bank account. Pero ganun po talaga. Pag gumawa po kayo ng bank account, tatanungin po kayo ng detalye, kaugnay po doon sa pinagkakakuhanan po ninyo ng pera. Alright? So, ito po ay covered transaction. Secondly, ang Land Bank of the Philippines po ay partner ng gobyerno. Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay sa Land Bank po gumagawa ng kani-kanilang mga account. Department of Labor and Employment, NLRC, Department of Education, DPWH, at marami pang iba sa Land Bank. Okay? So, pangkaraniwan ba? Hindi po magwi-withdraw sa Land Bank ang mga empleyado, ha? Ang mismong opisina po ang magwi-withdraw at ipapasok po yun sa kanilang mga account. No? So, malakihan po talaga ang transaction pagdating po sa government office. Pangkaraniwan ba yun? Diba? Expected po yan na ang mga government transactions ay malalaki ang halaga. Pansinin na lamang po ninyo yung mga withdrawal na related po sa flood control. Did they question? Meron bang suspicious activity doon sa mga withdrawal sa flood control? Wala. Wala tayong nabalitaang mayroong suspicious activity. Bakit? Kasi merong advice. Maayos na inilatag, inilagay sa detalye ng cheque yung mga withdrawals na yan. So, kinu-question ng mga dilawan, mga pinklawan, ang 125 million pesos na confidential fund ni VP Sara Duterte. Are they not questioning also the money involved in flood control na mas malaki po yung inilalabas at inilalagay ng mga withdrawee o mga payee sa mali-malitang, alam nyo yun, mga pera? Hindi ba mas questionable po yung mga withdrawal ng mga involved sa flood control dahil malalaki po masyado. So, yun po, no? And then at the same time, kapag yung activity naman po ay suspicious talaga, no? Suspicious po yung activity. Right there and then po, dapat inire-report ka agad sa Anti-Money Laundering Council. Hindi na po dapat pinatatagal yung ganyang mga suspicious activity. Madam Witness, sabi nyo nga unusual na makapag-withdraw ng 37.5 million pesos in cash sa isang araw at karaniwan ay 10 million pesos. So, halos isang kaapat lang nung halagang yun. Ano po yung naisip ninyo nung winidraw nila yung ganyang kalaking halaga?
Wala naman po, wala naman. At sinabi po ba nila sa inyo kung para saan yung 37.5 million pesos in cash na No, iyon? Your Honor. Hindi rin. Okay. Nung 2023, 112.5 million pesos po ang nirelease ng inyong branch sa Department of Education na pinamunuan noon ni Vice Presidente. At binanggit nyo po kanina, 2 bag each time. Each of those 3 times ang ginamit. Naaalala nyo po ba kung ganong kalaki yung mga bag na yon? Hindi po. Parang 2 bags pero I'm not sure. At bilang branch manager po, paano nyo sinigurado na aprobado ni Vice President Sara na secretary noon? Paano nyo siniguradong aprobado niya yung mga transaksyong iyon na ganung halaga at in cash sa bawat araw 3 beses? As approved ni BP Sara po Yes, ang paano nyo transactions. sinigurado iyon? Dumaan po kasi yan sa sa DBM. Kasi DBM, approve ng DBM po yan. Na-release po ang pondo ni BTR. Mayroon po yung advice and pirmado po ng mga authorized signatories ng DepEd. Okay. So dumaan sa DBM hanggang makarating po sa inyo yung mga cheque, ganung halaga in cash, ini-encash nga po, and then inilalabas sa branch nyo sa tigalawang bag. Pero nananatili yung impression nyo na unusual yung ganyang kahalaking halaga na 37.5 million pesos at in cash, hindi po in checks. Unusual yung 37.5 po. So nananatiling para sa inyo, unusual yung halagang 37.5 million pesos dahil halos times 4 nung usual na sinabi nyong 10 million pesos at most. Yes, ma'am. Alright, salamat po Madam Witness. Salamat